Habang nakapikit ako, napansin ko na malakas ang ugong ng electric fan pero wala itong hangin. Ate Ann, bumaba kami ng bayan para magpabunot ako ng ngipin dahil madalas na itong sumasakit. Pagkatapos namin sa dentista, dumaan kami ng asawa ko sa bahay ng ate niya. Iniwan niya ako saglit doon dahil may iba pa siyang pupuntahan at para na rin makapagpahinga ako bago kami umuwi. Nung time na yon, naglalaba yung hipag ko sa kabilang bahay. Pinapasok niya ako sa kwarto nila para makapagpahinga ng maayos. Sabi niya, pahinga lang daw ako at may tatapusin pa siya, yun nga, yung paglalaba. Tuluyan nang umalis si Mister, pero bago siya umalis, binuksan niya yung malaking electric fan at itinapat sa akin. Humiga na ako at habang nakahiga, nag-cellphone muna ako saglit. Nang maramdaman kong inaantok na ako, pinatay ko na ang cellphone at ipinikit ang mga mata ko. Ilang minuto pa lang bigla akong nakaramdam ng init. Akala ko nag-brownout, pero napansin ko na nakakarinig pa rin ako ng mga kalampugan mula sa CR, mga balde at planggana na parang ginagamit. Naisip ko na baka yung hipag ko yun, pero ang alam ko nasa kabilang bahay siya naglalaba. Habang nakapikit, napansin ko rin na malakas ang ugong ng electric fan, pero wala itong hangin. Parang may malaking bagay na humaharang. Napadilat ako ng mata at nakita kong umiikot naman ang electric fan, pero wala talagang hangin. Ilang beses akong kumurap, baka namamalikmata lang ako, pero hindi talaga. Unti-unti akong kinabahan at kinilabutan, lalo na't alam kong may mga kwento na tungkol sa bahay na yun. Nilabanan ko ang takot ko at maya-maya, bigla na lang lumamig at nagkaroon na ng hangin ang fan. Hindi ko agad sinabi sa mister ko nung dumating siya dahil natakot ako. Pero nung pauwi na kami, dun ko na binanggit. Hindi siya makapaniwala sa na-experience ko, pero alam niya na may mga kwento nga tungkol sa bahay na yun. Ang nakakatuwa, 4 na taon din kaming tumira sa bahay na yun, pero wala kaming na-experience na ganun dati.